Sa kabila ng kanyang pagkapiring, ang kamangha-manghang instinct ni Phoenix ang nagbigay daan upang paulit-ulit niyang harangin ang mga atake ni Deng Xiaotong. Laking gulat nito sa kakayahan ni Phoenix. Mabangis ang naging laban ng dalawa, palitan ng mabibilis at malalakas na atake. Dahil sa kapangyarihan ng Phoenix, kayang sumabay ni Yuan Ren sa nakamamanghang bilis at lakas ni Deng Xiaotong. Ang kumikinang na pulang marka sa katawan ni Phoenix Yuan Ren ang nagpalakas at nagpadagdag ng bilis sa kanya. Interesting, ani Deng Xiaotong habang umiti ng mas malapad. Pero ano ngayon? Hindi siya nabahala. Isang maliwanag at banal na liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Deng, na tila ba isang Diyos na bumaba mula sa kalangitan. Ito ang kanyang espesyal na kakayahan, Holy Body Blessing. Ang abilidad na ito ang nagdudulot ng nakakasilaw na liwanag sa kanyang katawan at ginagawang isang di matatalong puwersa sa malapitan na labanan. Nagbanggaan ang liwanag ng kapangyarihan ni Deng at ang pulang enerhiya ng Phoenix Yuan Ren. Sa bawat paglapit ng laban, lalong bumibilis at lumalakas ang mga atake ni Deng. Noong una, nagawa pang harangin o salagi ni Phoenix Yuan Ren ang mga atake ni Deng gamit ang kanyang instinct. Ngunit sa paglipas ng oras, kahit nararamdaman niya ang paparating na atake, hindi makasabay ang kanyang katawan. At kapag tumugon man ito, sobrang lakas ni Deng para kayanin ng depensa ni Phoenix. Balot na balot ng puting liwanag ang buong larangan ng labanan. Walang sinuman, kahit ang Combat Command Center o ang mga miyembro ng Eclipse, ang makakita kung ano ang nangyayari sa loob. Ito ang dahilan kung bakit walang nakakaalam ng tunay na hangganan ng kapangyarihan ni Deng Xiaotong. Ngunit para kay Zhu Zeng, walang pag-aalinlangan. Buo ang kanyang tiwala kay Deng Xiaotong. Hindi lang basta malakas na mandirigma si Deng, siya ang resulta ng matagal na pagtutulungan ng Jiangnan Region at ng Deng Group. Ang kanyang kakayahan, talino, at kagamitan ay nasa pinakamataas na antas ng perpeksyon. Si Deng ang bayani ng Jiangnan Region, isang idolo na nagbigay inspirasyon sa lahat na maniwala sa kanilang lakas at seguridad. Simula nang maganap ang apokalipse, walang misyon ang Celestial Team na nabigo. At sa lahat ng one-on-one na laban, hindi pa natatalo si Deng. Isang suntok mula kay Deng Xiaotong ang bumasag sa depensa ni Phoenix Yuan Ren, itinaboy ang kanyang braso, at tumama ng malakas sa kanyang dibdib. Bumao ng dibdib ni Phoenix at nabuo ang hugis kamao sa kanyang katawan. Sa malamig na ngiti, hinawakan ni Deng ang balikat ni Phoenix gamit ang kaliwang kamay at muling sumuntok sa kanyang sugatang dibdib gamit ang kanang kamao. Nagpakawala siya ng di masukat na lakas. Nagpumilit na lumaban si Phoenix, ngunit sa wasak na dibdib, wala na siyang lakas para gumalaw. Sa pagkakataong ito, tumagos ang kamao ni Deng sa dibdib ni Phoenix Yuan Ren at lumabas ito sa likod. Ngunit unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Deng. Ito ba ang pinuno ng Eclipse? Ganito siya kahina, naisip niya. Hindi niya ito mapaniwalaan, ngunit tunay ang pakiramdam. Nararamdaman ni Phoenix ang kanyang kamay. Nang akmang tatapusin na ni Deng ang laban, dahan-dahang itinaas ni Phoenix Yuan Ren ang ulo niya. Isang dugo ang iti ang gumuhit sa kanyang mukha, puno ng dugo ang kanyang mga ngipin. Bigla na lang sumiklab ng malakas ang buong katawan ni Phoenix Yuan Ren. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Deng, ayaw niyang pakawalan ito. Napakainit ng pulang apoy na maski si Deng ay napakunot ang noo. May kakaiba sa apoy na bumabalot kay Phoenix Yuan Ren. Hindi na nag-aksaya ng oras si Deng, nawasak niya ang hawak ni Phoenix at mabilis na umatras. Kahit nasusunog ng apoy, nakangiti pa rin si Phoenix Yuan Ren. Bumagsak ang kanyang katawan, unti-unting nawawala sa apoy, ngunit wala siyang takot sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Tanong ni Deng Xiaotong sa sarili, habang nakatitig kay Phoenix. Sigurado siya, may tinatago pang lihim ang pinuno ng Eclipse. Ngunit hindi na bahala si Deng. Marami na siyang hinarap na matitinding kalaban noon. Habang lalong nagmingning ang apoy, bumagsak ang katawan ni Phoenix Yuan Ren sa lupa. Pagkatapos, narinig ni Deng ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng apoy. Ilang sandali pa, gumalaw ang abo ng katawan ni Phoenix Yuan Ren, at siya ay muling bumangon. Sa likod ng may itim na abo, lumitaw ang isang bagong katawan, malakas, perpekto, at walang kahit anong dalos. Parang muling isinilang si Phoenix, ganap na bago. Sa unang pagkakataon, naging seryoso ang ekspresyon ni Deng Xiaotong. Alam niyang tumagos ang kanyang kamao sa dibdib ni Phoenix at halos wasakin ang puso nito. Walang sinuman ang makakaligtas sa ganitong sugat. Paano ito nangyari? Tanong ni Deng sa sarili. Pinahid niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang dugo ni Phoenix Yuan Ren.
Sige, sabi niya. Papatayin kita ulit. Muling lumiwanag ang banal na liwanag sa paligid ni Deng Xiaotong na nagpalakas pa sa kanyang bilis. Parang sinag ng liwanag, nilapitan niya agad si Phoenix Yuanren. Muling sumuntok si Deng, ngunit ngayon handa na si Phoenix Yuanren. Nakangiti, tinaas niya ang kanyang mga kamay upang harangin ang suntok. Kahit hindi siya nakakakita, may espesyal na abilidad si Phoenix na maramdaman ang mga atake ni Deng bago pa ito tumama. Samantala, sa labas ng battlefield, nakaluhod si Mayumi Taikuchi sa gitna ng mga guho. Dahan-dahan niyang hiniwa ang kanyang pulsuhan, hinayaan ang dugo niyang dumaloy sa sinaunang scroll ng angkan ng Taikuchi na nasa harapan niya. Habang sinisipsip ng scroll ang kanyang dugo, nagliwanag ito at nagpakawala ng mahiwagang enerhiya, nagbibigay lakas kay Phoenix Yuanren. Sa gitna ng laban, ang maputing balintataw sa mga mata ni Phoenix ay nagpakita ng bahagyang pattern na umiikot, tila tanda ng muling pagkabuhay. Ang dalawang mandirigma, parehong nasa rurok ng kanilang lakas, ay nagpatuloy sa kanilang walang awang sabupaan. Brutal at marahas ang bawat palitan ng atake, isang labanan ng laman laban sa laman. May mga pagkakataong nakalalamang si Phoenix Yuanren. Ang kakayahan niyang agawan ng paningin ang kalaban ay nagbibigay sa kanya ng edge, kaya niyang hulaan ang dalaw ni Deng. Ngunit kahit ganoon, nahuhuli pa rin siya ng isang hakbang dahil limitado rin ang kanyang sariling paningin. Bagamat nagliliyab ng maliwanag ang aura ng kanyang Phoenix, hindi pa rin niya magawang tamaan ng solid si Deng Xiaotong, na gumagalaw na parang purong liwanag. Sa pagkakataong ito, ginawang talim ni Deng ang kanyang kamay at diretsong inatake ang puso ni Phoenix Yuanren. Tumagos ang kanyang suntok ng may nakakamatay na katumpakan. Tignan natin kung makakabalik ka pa matapos ito, malamig na sabi ni Deng habang diretsyo niyang tinitigan ang kalaban. Ngunit, sa hindi ka panipaniwalang paraan, muling sumiklab sa apoy ang katawan ni Phoenix Yuanren. Mula sa mga abo, muli siyang bumangon, kasing perpekto gaya ng dati. Sa wakas, naintindihan na ni Deng Xiaotong ang espesyal na kakayahan ni Phoenix Yuanren, immortality. Kahit gaano karami ang pinsalang natatanggap niya, kayang bumangon ni Phoenix mula sa mga abo, ganap na magaling at malakas tulad ng dati. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Phoenix habang tumingin kay Deng Xiaotong. Pasensya na, pero ang pinakamagaling kong kakayahan ay hindi ako pwedeng mamatay. Ang isang kalabang hindi mapatay ay kayang ubusin ang sinumang mandirigma. Ngunit tila hindi ito alintana kay Deng Xiaotong. Hindi ka mapatay? E di papatayin kita ng paulit-ulit, tugon ni Deng na may nanunuksong ngiti. Naniniwala si Deng na walang sinuman sa mundong ito ang tunay na hindi mapapatay. Lahat ng nabubuhay ay may katapusan. Maaaring may tagong kahinaan si Phoenix o baka may hangganan ang bilang ng beses na kaya niyang bumangon bago siya tuluyang mamatay. Wala itong halaga kay Deng. Determinado siyang ipagpatuloy ang laban hanggang hindi na muling mabuhay si Phoenix. Naghihintay ang team ko na tapusin ko ito, malamig na sabi ni Deng. Wala akong oras para mag-aksaya. Tapusin na natin ito. Pabulong niyang sinabi, Daksumi, the illusion. Biglang nanumbalik ang Phoenix Yuanren. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kumikislap na puting liwanag na bumabalot sa paligid niya. Ngunit habang nagsisimula siyang makaramdam ng pag-asa, biglang nagbago ang paligid. Ang anino ni Deng Xiaotong ay humaba ng walang katapusan at nag-iba ang tanawin. Sa isang iglap, nakita ni Phoenix ang abalang kalye ng Kyoto. Sa sumunod na sandali, nasa malawak na kapatagan siya ng Kagoshima. Naririnig niya ang ingay ng masiglang lungsod sa isang segundo at tahimik na kabukiran sa sumunod. Patuloy na nagpapalit-palit ang mga eksena sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ng lungsod at kagubatan. Isang ilusyon, tanong ni Phoenix sa sarili. Napagtanto niyang hindi totoo ang nakikita at naririnig niya. Ngunit kahit alam niya ito, hindi niya ito mapigilan. Sumabog ang ulo ni Phoenix na parang pakwan. Blanko at litong-lito, hindi siya nakapaghanda sa mabilis na atake ni Deng Xiaotong. Samantala, sa labas ng battlefield, ibinubuhos ni Mayumi Taikuchi ang kanyang dugo sa mahiwagang scroll, patuloy itong pinapadalhan ng enerhiya. Ngunit habang nauubos ang kanyang dugo, muli niyang hiniwa ang pulsuhan niya ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa lamig ng panahon, mabilis na nagkokorte ang kanyang mga sugat, kaya't kailangan niya itong ulit-ulitin para maisagawa ang kanyang mga spell. Habang pinapanood ito, hindi maiwasan ni Shimonoba Satoru ang mag-alala. Alam ng lahat na ang pagkawala ng ganoon karaming dugo ay maaaring magdulot ng pagkawala ng gamit sa braso niya o mas malala pa.
Kahit pa isa siyang makapangyarihang mangkukulam, mapanganib pa rin ang ganitong klaseng mahika. Ngunit hindi alintana ni Mayumi ang panganib. Buong focus siyang nakatutok sa kanyang gawain. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafael Tulfo in action.